Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:04. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu o probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit nga lalawigan, gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta? Kutob sa maabot sa atoang Sibya, tibuok kalibutan, tungod kay kining atong tulumanon. Naka-live ta karon no sa ato ang official Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Welcome sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Kining adlaw nga Martes, Pizza 25 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta? Kumusta natong mga suking tigpaminaw? Ilabi na diha sa lungsod sa Sambuan, mga kasikbit nga lungsod diha ug ingon man dito sa Negros Island region. Ginaminaw sa DY EGFM.
nga naka-hook up karon sa ato ang tulumanon. Kaya atong mga kaigsuonan nga mga Filipino workers, atong mga viewers sa ato ang live streaming. Kumusta mong tanan? Filipino workers, mayong udto, mayong hapon, o mayong gabi kanatong tanan. Or kaninyong tanan. Ako sa Ray Pasaporte, may makiguban kaninyo hangtod sa alas 12 sa udto. Nga maghisgot ta og mga isyu nga may labot ang haring lungsod mga kapulso. Sa nagunang hisgutana na to karong adlaw or karong buntaga, tutok ka baga eskwelahan kagahapon ang nakadawat og mga pagpanghulga. Usa didto sa Lapu-Lapu City, lain po didto sa lungsod sa Pinabungahan, og ang basak, kining basak pardo mga kapulso, nga nakahatag og kahadlok sa atong mga tinun-an, og ingon man mga magtutudlo lakip na ang mga ginikanan. Nganong nauso maning pagpanghulga karon sa atong mga tinun-an nga gipaagi diha sa social media. Wa pa kaayoy nadakpan nga nanghulga orsod sa 24 oras nga nailhan sa atong mga kapulisan kining mga pagpanghulga nga gipaagi sa social media. Perte namang usuha Hinoo ni ron. Mao na nga kinahanglan gyud unta nga pahugtan sa atong mga kapulisan ang pagbantay sa atong mga eskwelahan. Pero mao lagi na ang mga pagpanghulga wa direkta diha sud sa eskwelahan or gawas sa eskwelahan, kundili gipaagi man sa social media. So mao gyud nay problema karon, no? Sa atong kapulisan nga di dayon nila mailhan. Noon ni adtong niaging semana do na lang toy nadakpan nga taga Camotes or didto sa Camotes nga nanghulga pod sa usa sa mga universidad dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, kadtong usa ka culinary arts graduate naman daytong bata. Pero unsay kabuang adto nga nanghulga man hinuon diri sa usas mga university dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, nadakpan sa atong kapulisan kay na-trace ni. Unya didto sa Bantayan nanghulga sa adtong usa ka lalaki, nadakpan sab, no? Sa atong mga sakop sa PNP. Pero karon lang si Manaha, kagahapon, maupay pagsugod sa ato ang klase sa mga pampubliko nga tunghaan. Gahapon Lunes, no, maupay pagsugod sa semana. Pero doon na dayoy mga eskwelahan nga nakadawat og pagpanghulga. So ambot og kining mga klasiha sa kuan ba, sumpo ba ka ni, no? Sakay paagi ani sa atong gobyerno or sa cybercrime unit mga kapulso nga kung dunay mga pagpanghulga, ila dayong mailhan og madakpan dayon, no? Matrace dayon ang identity nining mga tawo nga matawag nato og way mga lingaw. Sa laing hisgutanan, giauhag karon ni Governor Pam Baricuatro ang tanan nga mga local government units sa probinsya sa Sugbo nga magtukod og kanang institutionalize sa mga mekanismo sa freedom of information, kaning FOI,
sa ilahang tagsa-tagsa ka mga local government units sa probinsya sa Sugbo, no? Si Governor Baricuatro ni pagawas ni og Executive Order number 43 series of 2026 nga nag-auhag sa mga LGU nga musagop sa ilahang kaugalingon nga mga ordinansa og mekanismo sa freedom of information subay sa mga kasamtangang balaod og mga direktiba sa probinsya sa Sugbo. Samtang sa laing hisgutanan, nag-andam na karon ang mga opisyal sa siyudad sa Sugbo pagpatuman sa striktong legal nga mga lakang human matud pa napakyas kuno kining 61 ka mga property developers sa pagsumite sa ilahang gikinahanglang mga plano alang sa pagpugong sa baha, no? Gihatagan ni ang mga property developers og deadline ni adtong Agosto 17 sa miagi pang semana. Apan upat lamang ka mga developers ang mituman sa hangyo sa syudad nga susihon ang ilang mga pasilidad alang sa pagkunhod sa epekto sa baha. Nawato ning tagaan og pagtagad unya karong taud-taud. Samtang didto sa kauluhan, giaprobahan na sa Senate Subcommittee on Local Government ang balaudnon nga nagtinguha sa pag-uswag sa pitsa sa barangay og sangguniang kabataan eleksyon nga ang orihinal niini karong Nobyembre 2, no? Niining tuiga. Unya kining paglugway sa termino sa mga iski chairman, iski councilors, mga kapitan o kagawad, muabot na og 5 ka tuig, no? Gikan sa 2023 ngadto sa 2027 kay kining pag-uswag sa BSKA election karong Nobyembre 2 adto na ni pagahimuon sa 2027 mga kapulso. Kini murag klaro na gini. Nga ang atong BSKA karong Nobyembre dili gyud mahinayon. Kay ang mga kongresista lakip na ang mga senador may palabang pod og balaudnon nga nag-uswag sa BSKA election karon ng sunod tuig. Mao na kuno ning 5, no? Katuig ang pagpangalagad sa ato ang mga kapitan, kagawad, iski chairman o kining mga iski councilors. Now, kini ko nung gihimo karon nga or plano nga pag-uswag sa barangay o iski election aron ko no makapadayon sa pagserbisyo ang atong mga opisyal sa barangay o pagpatuman sa mga proyekto sa gobyerno. Now, matod pa sa Senado nga ang nagasto na kuno sa COMELEC nga nakagasto nag billions of pesos adili man kuno ni masayang kay kadtong mga giimprinta na nga mga baluta or naimprinta na nga mga baluta mahimo kuno gihapon ning gamiton atol unya sa eleksyon sa BSKA karong tuig 2027 mga kapulso. Unya, lain na tong hisgutanan kay sa katapusan ang
senador or kining Senate judge nga usa may tawag na to ani niya. Ha? Gibutangan og tape ning iyahang baba or wa lang gyud siya ikatimang. Wa lang gyud siya ikatimang gikan sa day 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagahapon sa day 17 atol sa impeachment trial diin gi cross-examine si Gina Acosta ang sinaligan sa Office of the Vice President or dunay cross-examine sa Defense Counsel unya dunay mga interpellation sa mga Senate judges. Uy, si Senador Lito Lapid ni tingog na gidintaon ay. Kay dunay nakadawat sa confidential funds gikan sa Office of the Vice President nga parihan niyag apelido. Parihan niyag apelido Lapid. Sus ni tingog in taon oy pagka mao pay pagtingog yun. Ugway apelidong Lapid sa confidential funds sa Office of the Vice President kini si Senador Lito Lapid di gyud mo tingog hangtod mahuman ning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay kining impeachment trials ni VP Sara mulanat ni og 90 dias, no? 90 dias kay kada semana tulora ka adlaw ang trial. Ugma maoy last, no? Ika day 19 ugma kana kunway lunop didto Metro Manila ha. So day 19 na ugma. Pero si Kuan sus murag nanganghain taw mga netizen ay. Hala nitingog na gyud siya. Ato ning hisgutan karon taon-taon. Samtang kadtong kakuan mo atong gihulga ni Undersecretary Claire Castro nga iyahang pasakaan og kaso kadtong magtutudlo sa Danau City nga giingon nga nang hulga bato kaniya karon nangayo nagpasaylo ngadto kang Yusek Claire Castro sa iyang giluwatan nga pamahayag nga matod pa niining usa ka magtutudlo nga taga Danau City nga iya kunong pusilon ang simod ni Yusek Claire Castro. Matod pa sa mao nga maestra nga igo ra kuno siyang ni comment pod, no? Sa post magkato sa iyahang amiga pod mga kapulso. Ato ning hisgutan kining maong mga isyo sa atong pagbalik sa atong tulumanon. Karon taon-taon apan ato unang ipasupot ang mahinungdanon kaayong mga mensahe. Please stand by. Atong oras 20 minutos na pasado alas 11 sa buntag. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lactopaffy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time grabe nahukdan yung palit po paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isog na po pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopaffy. And for the grace of God,
Narang-arang yun akong pamati ang Lacto Coffee. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung pirming imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na, I've been taking Lacto Coffee every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lacto Coffee right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take kong 30 ml nga Lacto Coffee, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lacto Coffee is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan nga, muna ko yung mga ubosipon, magi na kong pirming nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, 25 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Now, balik ta, no? Salamat kaayo. Balik ta sa atong tulubanon. Atong pulso sa katawhan karon. Ha? Kung ikaw mao'y pabuton, unsa na klase sa gobernador sa Sugbo ang imong gusto nga ug angayan. Kay kining atong kuan sa atong admin ha. Pero mao man ni atong kuan ri programa. Pulso sa katawhan atong kuhaon ang tingog sa katawhan ug unsay ilahang mga baruganan kay. Do na manggoy ni tumaw nga mga pangan karon nga mga pangan sa politiko o kanhi mga politiko nga posibleng maoy mo dagan ug muatbang kang Governor Pam Bariccuatro. Nahisgutan gani didto sa na-post sa social media nga atong na basahan ang pangan ni Ako Bisaya Party List sa Nilagon. Diha budto ang ngan ni kanhi 3rd District Congressman Pablo Jan Garcia. Naasad to'y ngan ni tumaw or tuboy nga usa ka inilang magsisibya dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Sudaghan kayo. Nagsugod na ganinig pa-interview ning uban.
sa mga media personnel dinis dakbayan sa Sugbo nga maunay ilahang plano, plano pa lang na. Pero kining naglingkod karon nga gobernadora sa probinsya sa Sugbo nga si Governor Pam Baricuatro, nakita na ang agi. Pero kaning uban nga mudagan pa, nagplano pang mudagan, pagka-gobernador karong 2028, national election, pulos pa lang ni plano ang ilaha. Now karon di ay kuan diri sa pulsos katawhan kung ikaw maoy pabuton unsa nga klase nga gobernador sa Sugbo ang imong gusto o angayan. Now ato ning tagaan og pagtagad kining pipila ka mga comment nga gipadangat diri sa ato ang official Facebook account sa Bantay Radio Cebu, no? So ato ning basahon ug ato ning tagaan og pagtagad pipila ka minuto sa dili pa ta matapos ning atong tulumanon. Sa dili pa kining atong tulumanon gipaluyuhan ni sa Lactobiotics Worldwide Corporation ang tigama sa Lactopuffy o Lactovital nga mapalit ni sa tanang mga butika sa pinakaduol sa inyong mga Pinoy-anan diha. Unya naapod ni sa tanang mga sanga sa Rose Pharmacy tibuok Pilipinas mga kapulso. Nasad gani ni sa 360 ang atong Lactopuffy o Lactovital nga kuani usani ka food supplement mga kapulso. Nga gawa sa Lactopuffy o Lactovital nasa tay produkto diri sa ASE Laboratories Incorporated kining mga produkto na to sa kining namuhi og baboy, mga nananom og mga utanon, naata diri lactoplant, lactovet, no? Nasad tay kanang pawa sa baho sa hugaw sa inyong binuhi diha nga mga baboy. So mahimong mapalit ninyo ni ang atong mga produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug ASE Laboratories Incorporated pinaagi sa online, no? Shopee, Lazada ug TikTok. Naa diha i-type lang, no? Kay mugawas ra diha ang mga produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug ASE Laboratories Incorporated. Bisan og tua mo sa kinatumyan nga kinatumyan nga dapit, no? Sa inyohang tagsa-tagsa diha ka mga barangay, sa mga kabukiran, ang inyong order maabot ra gyud. Basta doon na lang mo'y signal diha. Kay dunay mga rider kada adlaw nga nagkuha na og order pod gikan sa online. Unya pag-andam lang mo og kwarta kay cash on delivery man ni. Huwag kalimot sa Lactopuffy o Lactovital. Kung man ang atong mga produkto sa ASE Laboratories Incorporated, sa agricultural product, mga tanom, mga utanon, no? Unya sa inyong mga kahayupan diha. 30 minutos na pasado alas 11. Now, kagahapon, no, sa balita nga atong nakuan karong adlaw, ang election sa barangay posibleng dili na gyud ni tuman or hinayon karong Nobyembre 2 kay ang Senate Subcommittee on Local Government ni palabang ni og balaudnon pag uswag sa pizza sa BSKA nga gikatakda unta karong Nobyembre 2 apan kining maong balaudnon nga gipalabang karon didto sa Senado ug ingon man sa House of Representatives kay doon na may mga kongresista nga nipalabang pod og balaudnon sa pag-uswag sa BSKA election nga dili or himuon ng 5 ka tuig. So kining mga naglingkod karon
nga mga barangay officials o iski officials mao man ni ang nidaog sa eleksyon ni adtong 2023. So, 2023, 24, 25, 26, 27. No, 5 na katuig, himuong 5 katuig ang termino sa atong mga barangay official o iski officials mga kapulso. So 2027 pa, no? Ang eleksyon karong sa atong mga barangay o iski officials. So si Senador Ches Escudero nga maoy chairman sa subcommittee nga matod pa niya nga dito kagahapon iyahang ikuani sa karong simanaha dito sa plenaryo aron na pagtuki pa niining maong plano sa pag-uswag sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Pinaagi sa House Bill 2387 nga nagtumong usab sa pagpahapsay, pagpahigayon ining duha ka eleksyon aron mapugnan kuno ang balik-balik nga kanabang balik-balik na lang sa pag-uswag sa pizza nga gihimo sa Kongreso mga kapulso aron malikayan ang pagsapaw-sapaw niini, no? Sa nasyonal o lokal nga eleksyon sulod sa susamang tuig mga kapulso. So, ang kining mga naglingkod karon nga mga barangay officials o iski officials 2023 man ni sila ni daog. Unya ang gisundan ni ining eleksyon na sa 2023, 2018 man siguro to. 5 sadto ka tuig ang ilahang pagserbisyo sa barangay, no? 5 ka tuig ang ilahang termino. Unya diha man gudtoy plano nga himuon na lang nga 3 ka tuig ang termino sa mga barangay o iski officials mao na nga gikatakda unta ang eleksyon karong Nobyembre 2 niining kasamtangang tuig mga kapulso. So dunay mga senador nga niuyon nga isibog pod ang eleksyon karong sunod tuig. Unya ang chairman sa COMELEC nga si Erwin Garcia mga kapulso. Matod pa niya nga kinahanglan kuno nga makahimo kuno desisyon ang House of Representatives sa mas daling panahon kuno. Mas daling panahon kay ang pag-file na kuno sa pagpasaka na kuno sa Certificate of Candidacy alang sa BSKA nga gikatakda karong Nobyembre 2 karon namang sunod buwan, no, ang pag-file og Certificate of Candidacy sa mga buot nga mo dagan or magpasubli nga mga barangay officials o na may iski official, no, nga magpapili karong Nobyembre 2 na unta. Pero mao lagi na, no, ato laning huwatod kung unsa gyoy kuan ani madayon o dili, pero ang COMELEC andam na sila kay naka-imprinta na sila og mga baluta, gani gigastuhan na ni og binilyon nga kwarta pagpa-imprinta sa mga baluta alang sa BSKA nga gikatakda karong Nobyembre 2 niining tuiga mga kapulso. Atong oras, 36 minutos na pasado alas 11. Now, ato ning hisgutan mga kapulso, kay kagahapon, sa Day 17 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, din gisalang sa
cross-examination, unya sa Defense Council, si Gina Acosta, unya ang mga senator judges, doon na sa sila mga interpellation, no? Ngadto kang Gina Acosta nga maoy gipresentar sa witness stand batok sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nga 612.5 million pesos. No? Kining confidential funds ni nga 612 million kapin diha ni sa Office of the Vice President o sa Department of Education sa dihang ang Vice Presidente mao pa ang gitudlo or naglingkod isip sekretary sa Departamento sa Edukasyon mga kapulso. Now, gikan sa day 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hangtod sa day 16, no? Niadtong miaging simana ay doon naman to'y postponement kay ang Metro Manila gilunupan manig maayo tungod sa grabing baha nga mugna pod sa sunod-sunod nga pagbundak sa kusog ngayong kayong uwan tungod sa hanging habagat. So kagahapon, day 17 kagahapon, no? Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsugod, no? Nga nakakita ta, nagsunod ta sa impeachment trial, pero karon ining mga nangaginawa na gid ta maka tan-aw sa impeachment trial ni VP Sara tungod kay gibalhin naman ni og buntag alas 10 naman, no? Alas 10 hangtod sa alas 2 sa hapon niya. Doon naman tay gi-prioridad pod kay doon naman tay programa diri alas 11. So kinahanglan magpreparar pud ta sa atong programa, no? Ug unsay atong hisgutan nga mga isyu dinhi sa atong tulumanon sa pulso sa katawhan. So humana to maniud to ta unya ni kahumana wana. So lahi ni adtong ang impeachment trial ni VP Sara diri pa sa alas 2 sa hapon gisugdan. So makakita ta kay uli ta dito sa balay alauna pasado, so inag-abot ta to dito. Tan-aw ta sa kuan. Inig ka alas 2. So hangtod mahuman. So kagahapon ang senador nga wa gyoy tingog-tingog sukad pa pagsugod kini si senador Senate Judge Lito Lapid mga kapulso. Uy, kagahapong adlaw sa day 17 nahibong tangan ni barog ni si Lito Lapid og nangutana ngadto kang Gina Acosta mga kapulso kung nganong naay Lapid nga apelido nga nakadawat og confidential funds. Matod pa sa senador nga kung tinuod manggani niya, matod pa niya gahapon sa iyahang pagpangutana dito sa kang Gina Acosta nga papasalamat po ako kung totoong Lapid yun. Kung hindi, kung alias yun, papaano yung apelido namin na alias nyo lang pala. Hindi totoong tao mga kapulso. Natural aliasan yun eh. Ang man og tugan yun ang tinuod nga ngan sa mga nakadawat og confidential funds, kay part man ni sa intelligence funds. Intelligence funds ni. So ang gadtong mga gihatagan og kwarta nga dunay 250,000, 50,000 na ay 100,000, 150,000, part to sa ilahang trabaho. So mao bitaw na nga
gialyasa na, ha? Gialyasa na og mangangan og apelyido. Kay tungod mao na ilang trabaho, no? Sakop na sila sa intelligence, sa mga intel na sila. Unya dili nimo alyasan, itug-an nimo ang tinuod nga pangan mo yati. Now kagahapon ni tingog ni si Senate Judge Lito Lapid kun nganong naapil kuno. Or nganong naapil ang ilahang apelido nga Lapid. Nga matod pa niya nga ngano kunong naapil ang ilahang apelido sa pag-alias nga Lapid nga nakadawat ni ining confidential funds nga dili man kuno ni tinuod nga tao di ay oy mga kapulso, matod pang Lito Lapid mga kapulso nga dili man kuno ni kanang totoo nga kanang tao kuno, paita ug mauho ning klasiha senador. Mao pay pagtingog kagahapon. Now, matod pas mga netizen nga kini nisugod nagtingog si Lito Lapid basin pa or basin pa nga sa musunod pa nga mga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magsigi na ni siya pangutana sa mga witnesses nga ipresentar sa prosecution panel mga kapulso. Dili na ni siya magpa-bungol-bungol diha, Dili na ni siya magpa-bungol-bungol. Mangutana na gyud ba? Kay napa may duha nga nahabilin nga articles. Ang 2 ug 3. 2 ug 3. So humana ning Article 1, napay 2 ug 3 nga isunod. Kay kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mudaga ni og 90 ka adlaw mga kapulso. Unya gigastuhan ra banig minilyon ka pesos kada adlaw. Imagine ang tag 25 million ang gastuon kada impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, ang gobyerno mo gasto og 75 milyones kada semana mga kapulso. Mao ra gyud giusikan nga pundos gobyerno. Kay gusto sa mga kongresista nga matangtang si BP Sara sa iyahang pwesto unya dili na makadagan. Matod pas uban nato nga mga kuan nga aber na lag ato na lang huwato na, no? Kay duol naman lang kaayo ang 2028 national election. Ato lang kung tan-awon og mudaog bagyod si BP Sara or dili. Kay padayag naman ni sa iyahang tinguha nga mudagan siya pagka-presidente karong 2028 mga kapulso. So, pero wa man gyud kahuwat ang mga kongresista. Kay gusto nila nga papanubagon gyud si BP Sara sa iyahang confidential funds nga gipundo diha sa iyahang buhatan. Pero tanang mga kuan, bisag mayor gani, do na mga ni confidential funds. Samot ng presidente. Samot ng presidente. Pero nganong wa man gyud pang-question na. Nganong wa man gyud buki-kia sa atong mga kongresista ang uban nga mga confidential funds or naghupot og pondo. Wa man. Si BP Sara ra di ay ang nagkupot og confidential funds. Di ba? Pero mao man ilang gusto, ato laning paaboton mga kapulso. Pero man niya, ang gobyerno ni gasto og 25 milyones ka pesos matag adlaw
sa usa ka semana ni gasto ang gobyerno og 75 million pesos niining pagpahigayon lang og impeachment batok kang Vice President Sara Duterte, mga kapulso. Atong oras, 47 minutos na pasado alas 11 o 13 minutos na lang sa dili pa matapos ning atong pagpakig-uban kaninyo. Atong pagbalik, atong hisgutan ning ubang mga isyo. Pansadili pa ato nang ipasupot ding mga mahinungdanon kaayong mensahe. Please stand by. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinatig komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet,
100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og abtik ang imong manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ng presyo. Inzumo Plus is one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 8 minutos sa lang sa dili pa bagalas 12 sa udto. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Hangtod kita sa alas 12 ha. Kunya mayong pagpaminaw ni Ido Malonzo. Ikan ni Randy Santisas. Sir, maingod to, Sir Randy. Salamat kayo. Ari na ta sa Pulso sa Katawhan. Kay ato ning tagaan og igong pagtagad. Kining doon naman goy mga politiko ron nga mura ba tuboy giflot-flot kunohay diha sa social media nga padaganon or nagtinguha nga mudagan sa pagkagobernador sa probinsya sa Sugbo karong 2028 national o local election mga kapulso. So, dunay mga ngan nga nitumaw sama nila ni Ako Bisaya Party List, Sani Lagon, kanhi 3rd District Congressman Pablo Jan Garcia, unya diha patoy usa ka media personnel dinis dakbayan sa Sugbo nga mao kunoy angayan nga mudagan. Doon na po to'y usa ka congresswoman diri sa Cebu North District nga si Cutie Dilmar mao kunoy angayan nga mudagan. Daghan kayong mga ngan nga mi kuan karon diha sa social media nga mo kontra ni Governor Pam Baricuatro mga kapulso. So, diri sa ato ang kuan sa Pulso sa Katawhan nga kung ikaw maipabuton unsa nga klase nga gobernador sa Sugbo ang imong gusto og angayan. Now, do na diri. Di aga ni diri ni kuan gani ni kinini ang atong kanhi kauban ni comment man diri. Ingon siya nga si kuang kuno mo'y mas deserve ko no. Dili ba kaha siya mo'y angayan nga deserving po ni siya nga mo'y mo komentarista ni Congressman PJ Garcia? Kay gahim ni. Dili gahig-o ha. Dili gahig-o. Gahi ni. Banggiitang komentarista ni. Murag siya mo'y deserving mo programa ni mo nay programa radyo kini si Phil Asinginti. Di ba ka noon gadas pilde? Jenner? Di ba ka mo'y gadas pilde? So, si Elmar Mirihildo ni siya. No? Ingon siya nga si Pam gihapon serbisyo sa katawhan ang giuna
dili ang pamulitika. Nakakuha ni siya 7 ka uki. Tinuod man. Ha? Nakita man nato sa serbisyo karon ni Governor Pam nga iya unang gipadaplin ang kulor sa politika. Ngano man, tungod kay ang giuna sa gobernadora, mao ang pagserbisyo sa katawhan. Wa una niya pa ng balinga ang politika. Kining kasamo karon sa politika wala siya mo apil ni anak. Kining away karon sa mga pamilyang Marcos o pamilyang Duterte, wa siya ni anak. Bisan tuod, og si Governor Pam, panahon sa kampanya, gipaluyuhan ni siya sa pamilyang Duterte, mga kapulso. Dili sad ta makaingon nga nidaog si Governor Pam pagka-gobernador sa probinsya sa Sugbo og iyang gipilde ang incumbent governor nga si kanhi Governor Gwen Garcia, tungod kay gipaluyuhan siya sa mga DDS. No, dili. Ang klaro og tataw nga pagkaistorya gyud, ang mga tao gusto na gyung mo pili og bag-o. Pili og bag-o. Kay niabot sa punto, mga kapulso, nga gipul-an na ang mga tao. Gipul-an na. No? Gipul-an na. Sumaw na nga nidaog si Governor Pam. Dili ingon nga gipaluyuhan si Governor Pam, nidaog siya. Bueno, atong tagaan pod og credit nga tungod kay gipaluyuhan siya, nidaog. Tagaan na itong mirito. No? Ang iyang kadaugan pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo ni adtong nakalabayng eleksyon. Pero ato lang ko anon, nga dunay gipangtuboy ang pamilyang Duterte dire nga mga kandidato dinhi sa ato sa Sugbo. Katong uban dito mga kalungsuran o probinsya, lagyo naman ka ito. So dire lang sa ang sa Cebu City lang, gituboy sa pamilyang Duterte si kanhi Mayor Mike Rama, hasta ang iyahang vice mayor nga si kanhi konsihal Dondon Hontiveros. Unsay resulta? Pilde. Dito sa Mandawi City, mga kapulso, gituboy sa pamilyang Duterte si kanhi Mayor Jonas Cortez. Unsay resulta? Pilde. Sa Lapu-Lapu City, gituboy sa pamilyang Duterte si kanhi Lapu-Lapu City Mayor o kanhi Congressman pod sa Lone District sa Lapu-Lapu, si Paz Radasa, mga kapulso. Unsay resulta? Pilde. Sa Konsolasyon, kay murag medyo dool-dool sa diri Cebu City, no? Si Bingol, kontra ni Mayor Nini Aligado. Gituboy, gipaluyuhan sa pamilyang Duterte. Unsay resulta? Pilde. So wa magpasabot nga ang tanan nga gipangtuboy ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte nidaog. Kay og strong pagyod ang mga supporter or daghan pagyod ang mga supporter sa mga pamilyang Duterte diri sa Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu ug Konsolasyon. Mudaog ning mga kandidatuha nga atong nahisgutan sa unahan, tungod kay gipaluyuhan sila sa pamilyang Duterte. Pero nganong nangapildi man? Balik ta diri sa probinsya. Gipaluyuhan si Governor Pam sa pamilyang Duterte, unya nganong nidaog? Nganong nidaog man? So,
Ato sigurong mabalansi diha, di ba? Mabalansi na to diha nga ang mga butante sa probinsya sa Sugbo gusto na gyung magpili og bag-o. So wa masayang ang ilahang pagpili kang Governor Pam. Tungod kay gisuklian sila og maayong serbisyo sa gobernadora. Bisan tuod og usa ka tuig pa nga naglingkod sa iyang katungdanan pero makita na nato ang agi. Kining wa makakita mga dili man ni mga butante diri sa kuan. Kasagaran mga trolls dili man ni butante sa probinsya sa Sugbo. Kining mga nanaway dili ni mga butante sa probinsya sa Sugbo. Ako og kanang uban diha no og sa mga naminaw nga taga probinsya maka ila nang nasinati og unsa nga klase or sa matang sa serbisyo nga nahimo karon sa ato ang gobernadora sa probinsya sa Sugbo. Usalay example, kaning mga hospital sa probinsya sa Sugbo. Dunay niingon nga kun kuan pa kuno ang mga hospital na to sa probinsya nga gidumala sa probinsya sa Sugbo, nganong naa pa may mga referral kuno sa mga ospital dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Natural. Naagyo i-refer. Kay dunay mga sakit or kadtong mga dagkong kaso or kining klase sa sakit nga nagkinahanglan nagyo na sila diri sa mga tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. O bisan diha sa Vicente Soto. Doon nagyo mga referral. Di man nakalikayan. Di man nakalikayan nga dunay i-refer gyud ang atong mga district o provincial hospital. Sa una, kanang mga anak. Kanang mga nakay diha sa probinsya sa Sugbo. Ari man na i-refer sa kuan, Vicente Soto. Labi na ng mga batanon, kanang mga panganay, kanang gitawag nilag panganay nga, labi na ng mga minor. Dili na paanakon diha sa district o kaha sa provincial hospital mga kapulso. I-refer na diri sa Vicente Soto. Pero karon naanabay mga nakay nga taga-probinsya sa Sugbo nga gi-refer diri sa Vicente Soto. Wala na. Nasangit na sa atong mga provincial hospital. Balamban, Karkar, Danao, ug Bugo. Wala na. Dili na maabot ang mga nakay sa Vicente Soto tungod kay ang atong upat ka provincial hospital doon na igong kapasidad pagpaanak ni anang mga nakay diha. Doon na sakto naman tag mga doktor. Kumplito naman tag mga doktor. So kana lang ang example. Kana nahimo na pagkakaron sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro mga kapulso. Wala tayo kong oras, napupos na ang usa ka oras atong tulumanon sa atong pagpakig-uban kaninyo sa pulso sa katawhan niining adlaw nga Martes mga kapulso. Ako na lang pasalamatan ang ato ang Chief Executive Officer sa ASEL Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Ato ang Assistant CEO, Attorney Mikel Sabaliero. Atong Station Manager, June Carillo. Akong partner diri sa Pikas Lawak, Engineer Kinon Sinisa. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpabinaw hangtod ugma pohon sa susamang takna ug istasyon. Maayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.